Hindi nga makaikot, di ba? Yung, Yung gulong. hindi ko pa napaikot. Hindi umikot. Kasi yung maso. Maso, nandoon yun eh. Saan? Sana hindi nadala nung hiniram ng ano yun eh. Hiniram nung alam, dito gumagawa. Oo. Ito ibang cellphone ang ginamit ko. Yung tika-tika ng cellphone. Ito na muna ginamit ko. So, umpisahan ko na itong trabaho na to. At ayun nga, nakita ko may problema yung subware nito. So, at least, dun sa request ko na palitan ng valve seal, doon ko nakita yung problema. So hindi na ako mag-uulit nito kung sakaling magpalit ako ng timing belt at ganun kaingay, so baklas uli ako. So napaigi nung magpalit kami ng valve seal dito kasi nakita ko yung subware dito ng camshaft ay wala sa setting na maganda, maayos. Kumbaga hindi siya correct talaga. So ayusin na lang namin yan. Iko-correct ko na rin yan. So yung under nito ngayon at saka yung noon magkaiba yon. Yung noon maingay ito, sigurado yan. 100% maingay yan noon. So after na magawa na to, nagbabago na tunog ng makina nito. Thank you. So ito na yung apat na valve seal na luma. Yan, napalitan ko na yan. So ito yung apat na tong number 4 napalitan na. Susunod ko tong number 3 papalitan. Ito na yung apat na luma at magtatanggal ako ng number 3 ng valve seal. Ayan, tapos na napalitan lang ng valve seal. 16 piraso, ito yung luma. At ibabalik-balik na namin yung mga valve. Yung top shim, babalik na namin dyan. Malabo na kabila ko pero okay lang. Ito, re-repairing ko tong retainer timing belt plate na to. Ito yung retainer ng belt. So ang talim, hindi ko malaman kung paano nangyari yan, o pinokpok o hindi. Tapos may bukol. Aayusin ko muna yan para hindi madali yung timing belt nito. Okay, yan. O natin check mo siya, titistingin mo siya. Mode 1 tapos testing. Ayun o, sabog-sabog o. Makikita yung buga niya oh. Sobrang lakas. Yun oh. Grabe kalakas pala na ito. Yun oh. Tapos i-testing natin yung ano. Tingnan mo yung kulay nung ano oh. Kulay pula-pula, di ba? Kailangan maging ano yan, maging clear yan.
Yan yung kulay ng injector na yan, napakarumi. Ay, kakain mo lang, butong ka na naman. Open na yan. Testing. Pangatlong injector. So, yun yung kulay ng fluid na lumabas. Marumi. Tapon muna natin. Nag-hold pa naman. So, okay. Nag-hold pa rin. Pang-apat na testing na injector na to ng GLI na 4A. Nag-hold pa naman. Ayan, ganyan karumihan. Dun sa may-ari nito, para lang malaman, itong nakakabit kasi nga ECB valve nito, ito yung mga replacement tap pang GLI, tapos yung bearing sabit, napakaganit. So hindi pwede ito ibalik, maganit. Dapat ang nakakabit dito, kasi ito yung pang replace ng GLI na IECB valve. So ang kailangan niyan is ganito, dapat pang AE 111. Ito yun. Ang lambot lang dapat niya, no. Pero ito, pag nakakabit dito, may ganit ang ikot. Kasi nga yung bearing sira. Yung bearing nito kinain. Nagkaroon ng, papakita na lang natin sa kanya, malalaman naman niya to. Kumakanto, ang daming kanto. So i-replace namin sila ng AE111 na IECB. Ito dapat yung nakakabit dyan, para dyan. So ito yun. Tingnan mo, pause ka muna. Ito tumitigas na, may higpit na. Kasi nga yung bearing nadidiinan. Tapos ginamit na sensor ito. So pagka A11 Love Life, ito yung ginagamit na IECB assembly. At ito yung sensor niya. Ganito po ang sensor niya. Ang lambot lang ikotin, no? So re-replace natin yan kasi yan may mali dyan. Okay na. Ito nga pala yung total body no Love Life na yun. Yung Corolla na yan. So ang nakakabit na IECB valve niya, pati sensor, is pang GLI na big body.
So magkaiba po yun. Ito po ang kailangan niya dyan. Ito po ang para dyan. Ayan. So ito po ang kailangan niyan, hindi ito. Okay na, picturean mo muna. Oh, papalitan ko to siya nito. Kasi ito hindi po pwede. Tsaka may problema itong bearing na to, kung makanto to. Ayan o, ang daming kanto, hindi po pwede yan. Hindi makakaikot ng pre-wheel tong yung valve na to. Papakita ko na lang sa may-ari to, alam niya to, kanto-kanto. Sige na. Ayun o, may butas yung radiator o. Kitang-kita rin dito dyan eh. Butas yun sa'yo na lang kasi malinaw yan. Sayang, hindi ko alam na ba't nagkabutas yan, hindi naman natin pinalas yan. So, try mo nga, sandali Sige, on mo, tapos try mo pa anda rin. Ayan, nakarekta yung mga pan. Sige. Yun, no. Tining na makina, walang lagitik dyan, oh. Ayun, di ba? Kung ano, tumaas, bumaba. Tumaas, tas bumaba. Di ba, okay lang. So, kuhanin mo nga dipstick nito. Dipstick. Yata. Unang start yan. Walang check engine lumabas. Hindi lumabas check engine nya. Okay, wala. Empty ang gasolina. Wala dyan? Saan ba nakalagay yun? So, napakatining umandar. Umaandar yan. Ayan o. So, tuning na lang yun. Ayusin na lang yung valve nito. Kasi may problemang konti lang. Saka yung pan nakarikta. Tapos itong radiator na to, may butas to. So hindi ko alam doon sa may-ari kung paano gagawin dito. Either magpalit ng bago, malamang. Kasi hindi naman namin binaklas yan. Saka kaya ako naglagay na ng coolant dahil alam ko walang issue na itulo yung radiator nito dahil bago eh. Yung RPM? Bakit? So ayan, umaandar yan. Tahimik. Papalitan na lang natin ng ICB na to, maingay. Maandar na po ito. Ayan. Ano ba sabi mo dyan? Yung RPM niya, no? RPM, nasa dos lang. Nasa dos, ha? Dos. Eh, mababa yan. I-rev mo nga konti. Yun pala yung RPM. Sige, okay lang yan. Eh, pinapainit lang natin. Hindi pwedeng patagalin yan kasi nga may problema yan eh. Yung radiator yan. Sige, paandarin mo nga ulit. Tingnan natin. Oo. Sige. Sige, okay na yan. Saka na lang kasi may problema radiator nito eh. Hindi pwede patagalin to eh.